Hindi ko sinasabing napanood mo na yan sa TV, kaya mo nasabi. Hindi. Kasi ito yung nakita ko sa vision ko. Magkakasakit ka na para kang nalulumpo, na para kang plastic na manika na pag sinalang sa apoy dahan kang nalulusaw, na hindi ka na pwede ibalik sa dati. Hindi daw pinapayagan ni Jenny Lynn si Dennis na pumunta doon sa family. Oh? Oo. Una ko narinig yun yung mommy ni Dennis, syempre matanda na. Oo. And Jenny Lynn has prevented him from seeing them. Eto na, pakatitigan yung mabuti at kilalanin ang aking scoop. Asan? Eto. Hello mga kabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po si Oliver Kailan. Ito naman po si Josa Poco. Ito naman po si Tama Lee, yung Alaska Boy. At ito naman po si Papa Osin Odides. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin, ha? Ano yun? Ichika mo dadali. La 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 la. Ichichika na namin dali. Oy, ano ba yan? Oy, akala, baka naninibago kayo, ha? Baka Para tayo sabihin niyo, nasa kalangitan. meron kaming painting sa Oh. likod namin. Hindi po, ayan Oh. Dito kami sa Kubo by Viewpoint. Dito sa Dipolo. Ayan, sa Buanga del Norte. Ayan, ako, ang ganda rito, promise. Sabi ko. Pakita mo yung swimming pool. Ay, Ay, teka lang naman, pinapakita ko nga. Ayan nga, teka lang, Ayan, ito, Ayan, di ba? Parang bohol. Yes. Ito, meron ding ano rito, swimming pool. Yes. Ayan, di ba? Alam nyo, ano to, maraming kubo rito, mga 5. Yes. 5 kubo rito, pero ito yung for adults lang. Yes. Kasi syempre, may mga edge dito, baka biglang mahulog. Ayan, tingnan mo, ayan, Ayan, tingnan nyo. Ay, baka ka mahulog! Baka ikaw yung majulog! Wala ka! Ano ko lang, i-describe ko lang to. Ayan, tapos meron yung meron dong waterfalls. May waterfalls. May waterfalls. Yung Yes, ano sa ayun, Tagalog no? nun? Talon! Ay! Teka lang, hindi! Hindi ka namin inutusan! Matatas ka pagka wala ka! Akala ko inutusan nyo ako. Ayan, Diba? ang ganda-ganda rito. Excited tayo sa Sea of Clouds bukas ng Diyos umaga. ko, para kang ang background mo painting. Diba? Ang kalokan, At diba? saka very nature talaga siya, Tito Very Ogie. nature. Very nature? Oo, very ba? Yes, Oo. napakatahimik, ang peaceful, greenery, lahat. Ito talaga, sabi nga ni Josa ay... Oo, Yes. sabi nga ni Josa ay on hand. Ito na talagang on-hand. Ayan, Diyos ko, di ba? Pumulay kami mula Manila ay magdidipolog airport lang kayo. At dito, mga 1 hour going here. Yes. Ayan, syempre, ini-enjoy namin dito, ninanamnam namin ito. Ha? Yes. Kaya maraming salamat sa kumupkup sa amin, mga ninang at ninong namin. Yes. Sina Francis Palma, si Madam Lulu Urquia, at Yes. si Miss Julie Farley. Yes. Grabe, Tito Ogie, na lahat ng sulok napaka-instagrammable. Yes. Walang itatapon na lugar. Ayan. Oo. Si Josa na lang ang itatapon talaga. Dahil hindi siya Instagrammable. Diba? Ayan. Ay, syempre, kahit nandito tayo, naku, hindi pwedeng hindi namin kayo balitaan. Katunayan, meron akong scoop sa inyo. Ay! Talaga? Sa inyo din, meron akong scoop. Ano yan? Nakaka-excite. Na naman? Hindi na ako magsasalita. Palagi na lang ikaw, Miss Cooper. Hayaan yung itong larawan ang magpatotoo ng aking scoop. Gusto pa sabog ang 2026. Sino na naman nahagip mo? Oh, eto na, pakatitigan yung mabuti at kilalanin ang aking scoop. Asan? Eto. Ay, ice cream! Seryoso kami. Ito naman. Ice cream! Pag trabaho.
Oo, ikaw naman seryoso. Ito na, na-excite ako dito. O, saka nang pasabog na talaga. Oo nga. Yan. Bakit ba kayo nakikialam? Eh, yun ang aking scoop. Kahit kayo pwede kayong magdukot ng scoop, no? Nakakaloka kayo. Still publicity. Yeah. Ay, nako. Ito na nga, nakakaloka. Ito, dinukot ko talaga. Ay, ano yan? Hindi kasi, di ba, hinulaan si Kim Chu. Oh. Yung sa kanila ni Paolo Avellino at yung personal ni Kim Chu. Mula sa vision ng aking kaibigan na si Madam Rudy Baldwin. Si Rudy Baldwin, yung mga, marami nagagalit dito eh. Kasi nga, yung kanyang mga hula ay mga tungkol sa kalamidad na hindi akalain ng mga tao. Nako, nagbibiro lang yan. Ako, nag-ano lang yan. Eh, di ba yung sa Cebu nga, hindi natin nakalain. Di ba? Hinula din niya yan, ano? At yung iba pa. Siyempre, dahil tayo taga-showbiz, inalam ko kay Madam Rudy kung ano naman ang hula niya sa mga artista. Meron kay Vice Ganda, meron kay Catherine Bernardo, at dito nga kay Kim Chu. What about? Ay, naku. Naloka ako eh. Oh. Oo, ayos ko. Hayaan natin si Madam Rudy ang magsalita dito sa OG Diaz Inspires. Eto. Unahin ko muna si Miss Kim Chu. Miss Kim Chu, kung nanonood ka sa akin, na huwag ka magalit sa akin. So, ang ingatan mo talaga is yung sakit. Magkakaroon kasi siya ng sakit, Hindi ordinaryo. hindi siya ordinaryo. Normal lang naman, mama, na magkasakit tayo. Lahat naman tayo nagkakasakit eh. No matter na kahit mag-ingat ka pa, kahit anong gawin mo. Yung sakit kasi ni Miss Kim Chu, kung yung stress at nagbigay ng sakip sa dibdib mo, kung kaya mong i-let go, kung meron namang ibibigay sa si Lord ng ipapalit dun sa problem. Kasi, ang naging problema po sa kanya is para siyang, paano ko ba explain? Halimbawa, isa kang maneka, para kang dandahan kang naupos, yung para kang nalulumpo, dahil lang dun sa, yung stress kasi sa sama ng loob. Hindi ko sinasabing, napanood mo na yan sa TV, kaya mo nasabi, hindi. Kasi ito yung nakita ko sa vision ko. Magkakasakit ka na para kang nalulumpo, na para kang plastic na manika na pag sinalang sa apoy, dandahan kang nalulusaw, na hindi ka na pwede ibalik sa dati. So, yun yung ingatan niya talaga. Kasi parang naglalap siya, yung makikita mo yun sa mga taong humingi ng tulong, na okay naman dati, tapos naging ganyan na lang sila, naging ganon. Huwag niyo lang biruin si Kim Chu dyan, ha? Parang nakikita ko na sa vision ko yung mga mangyari. Joke siya dyan, huwag niyo i-joke. So, pinag-iingat mo siya, anong pwede niyang gawin? Kung kaya niyang i-let go, basta okay lang naman yun, mama, na Katulad ko, nagtitiwala ako sa friends, tapos yung friends ko naman ang sumaksak sa kanyang patalikod. So, kung kaya mo i-let go yung mga bagay na i-block mo na lang, huwag mo na hayaan mangyari ulit, tanggapin na lang talaga yung acceptance and forgive na lang. Para Kasi, bawas stress. bawas stress kasi, So that will cause the kind of yun. sickness you are telling kasi us. wag nyo sabihin sa mga nanood na kaya nasabi ni Madam Rudy yun kasi alam naman niya may problema si Kim Chu sa ganito. Hindi. I remember that time na muntik siyang barilin. Sinabi ko talaga yun, that time na, naku, itong si... Yung sa Yes. yung sa van. Sabi ko si Kim Chu, babarilin yan ba? O hindi naman siya mamamatay kasi parang lumalabas na parang ganun lang. Tapos after 2 weeks, 3 weeks nangyari. Oo. So ngayon naman, alam ang papatay sa kanya. Yun nga lang, pinapatay siya ng sarili niya sakit. In a sudden moment, ang hirap po tingnan naka-wheelchair ka na lumpong-lumpo ka na para kang nakuuba. Kaya wag na wag mong underestimatein yung stress kasi di mo alam kung anong cause yan sa body natin. So, Yung maibibigay if I were sa you, katawan. forgive, but just if you cannot forget, then just forgive and let go. Kasi, Kim Chu, may papasok pa. Kumbaga si God, gagawa ng way na yung nawawala ay ibabalik sa'yo. So, huwag ka na magtitiwala. Ganun na lang po yun. Kung ako sa'yo, let go mo talaga yan. Nakakaloka, hindi ba? Diyos ko. Madami na naman magre-react dyan. Siyempre, again, lahat naman ng mga manghuhula, mga propeta, mga visionaryo, siyempre kahit naman kami, kaya naming manghula di ba? Kaya naming mag-alatsamba. Pero sila yung mga kilala kasi na yung batting average sa panghuhula mataas. Yes. Katulad si Jay Costura din, di ba? May nawawala kang gamit, nawawalang tao, sa kanya mo inilalapit, hindi ba? Para magkaroon ka ng clue kung buhay pa ba yung taong hinahanap mo or shaggy bells na. Dito rin kay puro mga kalamidad at yung iba pang mga tungkol sa artista. Oo. Specific man. Kaya nakakaloka. Nay, ano kayong ibig sabihin ni Madam Rudy Baldwin doon sa
kailangan niyang i-let go yung mga sama ng loob, yung galit. Ano yung pag ginawa niya ba yun, gagaling siya? Yan ang hindi ko alam, pero parang ganun din ang dating. So malaki ang chance na patatawarin ka ni Kim Chu. Ayun. Oo, ikaw naman sa ano? Ayun. Oliver, saan ka naman napunta? Bakit naman ikaw? Pag may kasalanan ka. Oo, bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Ayan. Oo. Wala. Alam mo, hindi lang naman si Kim Chu kung may sama siya ng loob, o may tampo, o nagdadamdam siya sa akin. Hindi lang naman siya. May mga ibang artista rin na nakukurot natin dito or na naibabalita natin dito ng hindi maganda, di ba? Nagtatampo rin naman sa atin. Kaya, bakit ka na dumako sa ganyan? Ano? Ay, hindi kasi, di ba parang for a while, Wala naman. Diyos ko, Ha? Oliver naman. Alam mo, pag may kapuri-kapuri kay Kim Chu, ano naman natin dito? Yes! Ako dyan. Oo. At saka madalas yung mga netizen naman din yung nagsasabi na baka may galit ka or baka Hindi, may galit wala. siya, di ba? Oo. Eh kung may galit ka na Diyos ko, pupurihin mo ba yung mga performance niya sa mga mga Oo. teleserye at sa Correct. pelikula, di ba? Galing. Oo. Napakaganda ni Kim Chu. Ang gandang bihisan. oo nga pala, kinichu mo yung nag-buwis buhay siya. Di ba? Oo. 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 Maraming beses, kaya hindi naman galit si Nani kay Kim Chu. Ayan, may palakanan naman. Ay! Nasaan? Umakyat na dito. Alam mo, Nakaabot noon, dito? Umakyat dito. talaga nag-ano ka ng palaka, ang trabaho mo umubo. Ayun. Ayan na. Ayun na nga. Teka lang, wala pa usapang bakla. Ba't tinuubo ka na, Tito? Ayun. Sana naman nakakarating kay Kim Chu yan, no? Ano eh? Ay. Yung pagpupuri. I'm sure may nagpaparating sa kanya. O, baka nanonood din naman si Kim. Kung paano may nagpaparating din naman kay Kim Chu pag may mga negative tayong nasasabi sa kanya. Di ba? Sa bagay, hindi, balanse naman tayo dito. Kaya, oo Hindi naman. lang maintindihan ng ibang tao. Pero sa totoo lang, sa tagal ko sa industriyang ito, di ba? Kailan ako nagsimula? 2020? Yes. Teka lang, hindi 25 years pala? COVID Di ba 40 na? Grabe ka na. Ganun ka ka-veteran. Haligin ka na ng industriya. Kaya nga, hindi naman para magtanim pa tayo ng sama ng loob. Pero syempre, ingat-ingat din si Kim Chu ha, kasi dito, alam mo, sana hindi yun totoo. Oo nga. Yung na-envision ni Madam Rudy, sana hindi totoo. May mga pangontra dyan, katulad Yes. nung sinabi nga ni Madam Rudy, na hindi na sa akin. Siguro, ang tinutukoy ni ano dito, no, hindi man specifically tinukoy, yung kay Kim Chu. Yes. Yung alitan nilang magkapatid. No? Mali naman natin, isa sa mga araw nito, pumagitan sa kanilang dalawa, yung kanilang brother na si Pika. So, magkakabatiin niya. Pikachu yun, ay! Ayun, tsaka galit mo Cartoon yun! Ngayon na pa ako litong dito dito. Oh, hilo na ako. Para hindi ka mahihilo, nandun ka sa edge ka na pictorial. Nakakaloka ka. Anyway, basta lahat ng mga hula ni Madam Rudy, ni Jay Costura, kung pangit man, pwede naman siguro makontra. At laging sinasabi ni Madam Rudy, manalangin pa rin tayo. Yes. Kung pwede namang maawat yan. Eh, Tito Oji, nahulaan ka ba? O nagpahula ka? Si Madam Rudy kasi hindi mo natatanungin. Talagang sasabihin na lang niya kung may hula ako sa'yo. Wala naman siyang sinasabi sa akin. Eh, ikaw, Josa, hindi mo nadala yung bolang kristal. Mukha lang ako manghuhula, pero Diyos ko, Tito Oji, Oh. hindi ako naniniwala sa mga manghuhulang iyan. Sorry. Bakit? Eh, nagpahula nga ako, di ba? Oh. Kaya ang sabi sa akin ng manghuhula, ay nako, magbubumang iyong parlor. Wala ka ng palo na. Ayun na nga eh! Pagkasabi pala akin dahil sabi ko, ay okay na po. Grabe. Kasi Ganyan naman kasi yung itsura. feeling ng manghuhula, marunong ka ng gumupit ng gupit binata. Para sa binata lang. Malay mo naman, iba naman, hindi naman beauty salon yung tinutukoy niya. Na parlor, di ba? Hindi natin alam kung So, baka anong parlor? funeral parlor. Ha? Ay, parang mas feasible yun. Ayan. Oo. Mas may realidad. Oo. Sa bagay, Sige malay nga, nyo naman. pikit ka nga. Ayan. Ay! Baka. Parang natutulog Endorser na endorser, ng kabaong na pink.
Bagay malay mo nga naman natin, in the near future, magkaroon ako ng pilot. Ayun. Oh, di ba? General nga lang. Oh, eto na nga, nakakaloka. Alam mo, New Year na New Year, ano? Talaga Oo. naman ang mga balita na nakakaloka at nakakawindang and nakakarating sa atin. Oh, Katulad na lamang nito. scoop na naman yan. Oo. Ilang scoop yan? Ay, nako. Dalawa ang scoop. Ay! 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 Yes. Toro. Hindi na ako magsasalita. Ayan. Ano yun? Ito yung dalawang scoop. Ay! Ice cream talaga! Double scoop! Kantaan na natin yung Mamang Sorbitero. Anyway, hindi. Ano lang, may nagparating lang sa akin. Kasi pangalawa na itong nagsasabi eh. Oo. Na? Hindi, baka pwede naman nating ayoko namang, kasi unang-una, di ba, ang hirap talaga magsalita pag wala ka dun sa eksena, kung wala naman tayo dun sa sitwasyon. Hindi ba? Tama. Kasi ang hirap talaga kung i-judge mo lang yung isang side na nagsalita, di ba, tapos yung kabilang story hindi natin pakikinggan, di ba? Oo. So dapat talaga, ako inaano ko lang to eh. Parang, Haba-haba naman yan. Tumbukin mo na. Nagmamadali. pasensya na kayo, ganun talaga matatanda. Mainitin na. Palubog pa lang yung araw ah. Naantok ka na. Ay, ito na nga! May flight ata si Tito Oliver, papa-America na ba? Hindi. Ito, itatanong ko na lamang. Oo. Gaano katotoo na si Jeneline Mercado Oh. ay hindi okay or hindi sa kanya okay ang kanyang in-law o yung family ni Dennis Trillo? Ang tagal na nila magkasama. Yes, parang 4 years now, hindi naman daw nakikita o nagpapakita o nagpaparamdam itong si Jeneline sa family ni Dennis. Dumating ang Pasko, ang bagong taon, no show daw. At parang hindi daw pinapayagan ni Jeneline si Dennis na pumunta doon sa family. Oh? Oo. Una ko narinig yun pero hindi ko pinansin. Hanggang sa may nag-PM sa akin. Eto, Anong sabi? Dear Charo. Ay! Teka lang! Liyang kasaysayan! Kukunin ko nga ang dear vision. Ayun! Para malinaw na mabasa. Ayan. Madam Chari, dadamay mo pa. Sabi niya sa akin, wag mo na lang banggitin yung pangalan ko. Oo. Kung sakali na ma-interview mo si Jeneline Mercado. Can you ask her if she is in good terms with her in-laws? 4 years now, Dennis has not seen his sisters. Because Jeneline is not in good terms with Metro Bank. Ay, You're in good hands yun eh! Hindi good terms! Sorry, nawala ako. Hindi, inano ko lang kasi baka hindi kayo nakikinig. 4 years now, Dennis has not seen his sisters because Jeneline is not in good terms with them. She has not greeted her mother and father-in-law even during Christmas and birthdays. Yung mommy ni Dennis, syempre matanda na. Oo. And Jeneline has prevented him from seeing them. Pakitanong kay Jeneline if she has greeted them even through text. But, sabi nga niya, Dennis supports his parents though, financially. He has been a good son until he married Jeneline. Grabe naman yan. So, ito pa. Ay! Meron pa, kaya Oo. para double scoop. Yes. Sige nga, pangatawanan mo yun. Ayun. You can look at the post of his father-in-law. Not once na nandun sa pic si Jeneline. Minsan, may nagtanong na fan, bakit wala lagi sa pic si Jeneline? She was asked by Dennis to pass by their house. She did outside and took a picture. Hindi naman makuhang magalit ng mami ni Dennis kasi only son si Dennis. His parents are in his old house in Taytay. He supports them sa lahat ng gastos ng bahay kasi syempre matanda na nga sila. Recently, na-hospitalize ang father ni Dennis. He just videotaped with his daughter. Last 2025, Dennis requested for a lunch with them but specifically asked the sisters to not come because Jeneline did not want to see them. Dennis is so kind talaga. So mabait daw si Dennis. Baka twice pa lang nakita ang anak nila ni Jeneline.
Siguro yung tinutukoy niya yung sisters. Bihira Yung magulang. makita yung kanilang pamangkin at ako. Kay Jeneline at kay Dennis. Sorry for this, but I really want to hear Jeneline's side. Kung gaano ito katotoo. Baka kasi hindi siya sanay ng may kapatid at magulang yung kanyang partner. Sabi pa niya, kung ipapalo ko daw yung Facebook account ng daddy ni Dennis, makikita ko raw doon yung maraming pictures na wala si Jeneline. Pinalo mo na ba? Hindi ko pinalo kasi baka hindi ako i-follow back. Ha? Hindi, syempre hindi, tinitingnan ko lang kasi naka-public. Not even a greeting from Jen last Christmas. Ay, wow. Ay. Naku, gano'n kaya yung katotoo, Nay? Yun na nga, tapos sabi pa dito, yung parents daw ni Dennis ay miss na nila ang kanilang only son. Ang sinasabi pa ng aking source ay in fairness naman daw kay Dennis, pinipilit naman daw ni Dennis sa balansihin ng lahat. Yung isa kasing source ko ang sabi, totoo yan. Bawal dumalaw si Dennis sa parents at mga kapatid niya. Nagwawala si Jenny. Sabi sa akin siyempre ito binabalita lamang po namin sa inyo, pero ang makakapag-confirm lang nito at ang makakaalam ng lahat ay yung in-laws ni Jeneline at si Jeneline mismo, lalo na si Dennis. Kasi in fairness naman dito sa mga sources ko, dutiful son daw si Dennis. Talaga namang financially sinusuportahan pa rin daw ni Dennis yung kanyang parents. Kaya nga lang, bumabalansi lang si Dennis kasi nga, siguro baka magalit si Jeneline. Nagwawala nga daw. Oo, Ano kaya kaya na yung backstory niya? yun ang gusto kong malaman. Oo, kasi from posible Jeneline. namang out of nowhere lang yan. For sure may pinanggalingan. May pinanggalingan Oo. yan. Kasi ang hirap, no? Iniisip ko, bakit gano'n si Jeneline? Basta-basta na lang bang gano'n? O nang trip lang si Jeneline na ayoko. Gusto ko tayo lang. Walang in-laws na Hindi naman sumasabit. siguro. Kaya nga, Oo. kaya gusto ko malaman kung ano yung dahilan naman ni Jeneline. Bakit nangyayari ito? Kung totoo man ito. Kung saan nanggagaling yung pinalalabas na narrative daw ni Jeneline na ayaw niyang makita ang in-laws niya. Kung totoo man yun. Oo. Tito Oje, parang ang layo sa nangyayari. Yung sa, di ba may mga reels sila, mga small video clip na ang saya-saya lagi nila, ang cool. Pero behind that, behind that, meron palang ganong istorya. Oo. Pero mukhang malalim yung pinanggalingan Mala, niya, oo. Nay, no? Kaya Kasi, ako gusto ko rin marinig si Jeneline. Lalo na yung source ko, tinatanong niya, gusto niyang marinig mula kay Jeneline, ano ba hugot niya? yes. Oo. Pero feeling ko may makakasagot niya, Nay. Sino? Ito, tanong natin. Ayan, no? Jeneline. Tito Oje, confirm talaga. Confirm talaga kung bakit maraming nanonood ng showbiz update kasi nga ginagawa itong pampatulog. Ang dami na pinakakatulog. Nakaraan si Lenny lang, di ba? Anyway, hindi natin ginajudge si Jeneline dito kasi tayo nga curious Kasi Yes. baka may hugot si Jeneline dito. O baka nakasamaan niya ng loob ng araw, na ayaw niya nang magkaroon ng association or makita para hindi na sila magbanggaan uli. Hindi ko alam. Umiiwas na lang. Umiiwas na Oo. lamang sa gulo. Oo. Pero gaya nga na lagi mo sinasabi, Nay, sana sa bandang huli, magkaayos pa rin. Yeah. Wow, pero nailatag mo yung kwento. Tapos ang ending, magkaayos. Sinong ayaw? Gusto mo magkagulo talaga sila. Hindi naman. Tapos ikaw ang source. Ha? Tapos ayaw mo bang may kwento? Oo nga, Paano sabay, yun? Wala tayong balita. Wala tayong scoop. Pero pagbalik namin ng Maynila, bukas ang ating tindahan, Tito Oje, para sa side ni Jeneline. Ay, oo naman. Oo. Malay mo, dumalo ulit sila sa tindahan. Oo. Diba? Oo. Diyos ko, best actor ko pa naman si Dennis. Pero alam mo, ang nasisilip ko rito yung kung gaano kabait na son si Dennis. At kung gaano rin siya kabait kay Jeneline bilang kanyang asawa, hindi ba? At kung gano'n rin ka masunurin kay Jeneline. Yung mga ano ito. Alam mo, nababaliwala yung haba ng mga sinasabi namin dito. Pag ito pumapunch na Sinusundan ko lang yung kwento mo. Alam mo, no, bigla ko naalala. Oh. Yung, si Popoy Caritativo. Oh. Yung Dati manager ni dating manager ni Dennis. Ah. For so long, for how many years, di ba? Lumampas na ng dekada. Mm. Di ba? Biglang pop na dump si Popoy
Lumipat siya. Lumipat kay Becky Aguilar. Ang nakarating nga sa atin at nakarating din sa ibang reporter sa Sa dikta ni Jenny Lynn, hindi mo lang masabi. Ayan na nga ba? Totoo ba? Hindi mo Alam masabi. mo, maldita ka. Ayan. Hindi man lang encouragement, Oo, ha? oo, sa pag-encourage naman ni Oo. Jenny Lynn, na dito ka na para isa lang manager natin. Oo. Para balance eh. Kaya nalab ka ng netizen. So, lumalabas, malaking impluensya ni Janeline sa decision making ni Dennis. Pag ganon, di ba? Pero alam mo, sa mag-partner naman, di ba? Hindi Lagi naman naman yan ganun, diba? bago. Tsaka, pero sa Oo. totoo lang, hindi naman yung isa lagi eh. Pwedeng Oo. si Dennis, meron ding mga desisyon sa buhay na ikinukonsulta Oo. naman ni Jenny sa kanya, gagawin ko ba daw? No, wag mong gawin yan. Oo. Ano naman, give and take naman yan. Oo, may mga mutual na decisions ang mag-partners, di ba, Oo, Nay? oo. Talagang pinag-uusapan, lalo na pagdating sa mga life-changing decisions gaya ng career, di ba? Oo, O yung pagpapalit Oo. ng manager. O Oo. napaka-importante yan. I'm sure dineliberate nilang mag-asawa yan bago nag-arrive dun sa decision Oo. na yun. So, Mamaloy, Ah. yung partner mo, pipigilan mong magpunta doon sa sarili niya magulang. Dito, manager na yung usapan, no? Bumalik ulit tayo dun sa hindi pagpunta sa magulang. Siguro Diba? medyo mabigat kay Oliver yung bakit kailangan hindi pumunta si Dennis sa sarili niyang magulang. Ganun ba yun? Ayun, ang tinutumbok ng natin. Anyway, Eh, si Dennis na makakasagot niyan. Oo. Si Jenny Lynn. Pero sa bawat relasyon na yun, no, isa yan sa mahirap timbangin eh. Yung pag hindi magkasundo or hindi nag-meet eye to eye yung partner mo tsaka yung family mo, di ba? Correct. I'm sure hindi yan isolated kay Dennis at saka kay Jeneline. Maraming mga pamilya, maraming mga couple yung ganyan yung nagiging experience. Correct. Oo. So Hindi talagang tayo, madilim na. Oo, we can only wish for the best, di ba? Oo, Na oo. sana lahat ng mga may ganyang problema magkaayos kasi iba talaga pag may harmony ang pamilya, di ba? Pati yung mga in-laws, yung extended families, di ba? Mas hayahayang buhay, di ba? Yes, at Oo. dapat daw minamahal talaga yung mga in-laws dahil hindi mo naman may kilala yung iyong asawa kung hindi dahil sa mga in-laws mo. Yes. Hindi nagmula sa kanila. Babaeng Ha? Dyan, ha? Oo. Siyempre, ninang-ninang na tayo. eh. Oo. Very Basta, ninang na ang tayo. importante, pinapaira lagi, respeto, di Correct. ba? Oo. Ayan na nga, lumabas na yung resulta ng MMFF. Ay, oo. Oh, ayan. So, nangunguna pa rin ang Call Me Mother. Yes. Oo, pero hindi na pantayan ang kinita ng and the breadwinner is last year. No? So, dito mo makikita, kahit top grosser, si Vice Ganda sa magkasunod na taon, no? Parang humina nga ang paglusob sa mga sinihan ng mga tao. Yes. Dahil nga sa grabe yung taas ng presyo ng sine. Oo. Actually, yan yung inaaray ng marami na eh. Gusto Oo. naming manood kaso Ang mahal. mahal. Eh, ang nakakaloko Tito Audrey, yung kay Gerald Anderson, at saka kay Bella Padilla. Oo, ano? Diyos ko, 4.8 million in 12 days. Yun nga, alam, nakakalungkot yun Hindi sumampa ng 8 digits. Ng 10 million, hindi ba? Kaya, sobrang lungkot siyempre noon, no? Yan ba yung hindi natin tinapos na pelikula? Ay, teka! Hindi na sinasabi. Pero hindi mo alam kayo nanood? Sumusunod lang ako sa kanya. Kailan ba uwi ng US? Oo, namimiss ka na ng mga fans mo doon. Oo, nakakaloka ka. Alam mo, sa totoo lang, malungkot talaga yung naging resulta na ito, no? Dahil kung tutuusin mo, isa lamang yung kumita. Literal na kumita, pero hindi pa ganun kalaki ang kita. Bawi lang. Hindi naman, more than bawi. Okay. Pero yung sumunod nito, na 107 million plus, na Shake, Rattle and Roll. Hindi naman natin alam kasi horror yun. Eh, ang laki din ng puhunan nun. Ay, ang dami ding artista. Oo. Ang laki ng post-prod. Ang ganda daw, sabi. Oo. Ang balita ko, parang level na sa Hollywood yung mga Correct. effects. Yung mga effect na. Oo. Tapos yung sumunod na ay 47 million. Which is yung Anne-Mary. So, i-divided by 3 mo yon para makuha mo lang yung puhunan mo. Yun ang pinakapuhunan. Kung 47 yon,
So that's ilan? 15? 15 o 16? 16 million. 16 million ba ang halaga lang ng Anne Mary? Hindi. More than. So, saan babawi ito? Sa streaming platform. Kung sakaling ibebenta, no? Ganon din sa ibang mga pelikulang kalakok. O kaya Pero, kung iikot din abroad. Possible din, ano? Kapalabas sa January. oo nga eh. Pero ewan ko lang yung iba ha. Saan, Tito? Baka US, Canada din, regularly pagka... Oo. At saka lagi naman yung request ito, Oji, di ba? Oo. Pero teka lang, Nay, tapos na ba ang festival? May pagkakataon pa bang Hindi pa. humabol ang mga Naloloka kasi yung iba, bakit daw nawala na sa probinsya yung ibang pelikula? Kasi ang Metro Manila Film Festival ay Metro Manila lang ang sakop. Para sa unang 10 araw yata. Yung sa karatig bayan ng Metro Manila, which is Laguna, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, yan, nag-iiba na sila ng January 1. So, iba na yung January 7. Balita ko, ang daming printang MMDA ng mga festival pass daw. Ayun na nga, hindi ba, na binibenta pa ron ng 750 lang para sa 8 pelikula Grabe, na 8 mapapanood pelikula, mo. ha? Alam mo, yan din na i-limit din yung printing ng festival pass. Kasi kawawa yung mga producers. Kasi yung festival pass ay pupunit ka lang ng ticket para sa 50 na ibabayad mo doon sa sine. 50 pesos. Eh magkano ang sine? 450? 500. 500. 500 Diba? na yung iba. Kaya Grabe. next time, ano na rin yan, dapat pirmahan din ng mga producers, kasama yung producers sa pagpirma, kung ilan yung i-release na printed na festival pass. Pero nag-announce na si MMDA chairman na next year makikipag-usap na sila sa Good. mga tender owners. Good. Para naman papababain yung ticket. Bawasan siguro yung pelikula kasi ang dami. Ibalik sa anim. Oo Ganun. nga. Feeling ko okay din ibalik sa atin para mas maraming chances na mapanood. Kasi kapag madami, tas mahal, isa nga lang siguro o dalawa budget. maximum mapapanood mo. Correct. Lalo na kung bawal, 5 kayong pamilya. Tapos magpa-popcorn ka pa. Ayun na nga. Eh di, mahina yung 3,000. At saka sana, Tito Oji, yung mga quality movie na may mga temang mga pangpamilya, pangbata, gano'n. Wala ka namang napanood pa. Ano napanood mo? Call Me sabihin? Mother. Tsaka ano pa? Yung 5, 4, Yung 3. perfect. Ngayon lang ipinalabas sa Lipa. Oo nga pala. Hindi pinalabas I'm nung ano. Ngayon na I'm perfect. Pagbalik ko sana maabutan ko pa sa Lipa. Ayan. Anyway, naku, wala na nga for po sure yung po ngayong weekend, palabas pa rin yan sa mga malalapit na sinyansa nyo. So good naman po tayo. Tulungan natin diba? ang industriya. Tapos ang binibili natin dito ay ang cinema experience. Yes. ha? Iba po talaga. Natatransport tayo sa ibang mundo kapag nasa loob tayo Correct. ng sinihan. Correct. Diba? Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode yan, meron kayong komento. Sa lahat ng aming chika, comment below, click like button, huwag kalimutang i-click ang notification Dahil bell. pag kinilikihan kayong una-una mananotify, meron kaming latest update. At syempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At kung kayo naman po ikakasal, mag-celebrate ng debut o may corporate event, andyan naman po ang Labida Events ni Mama Loy. Email nyo lang po kami sa aming mga email accounts at social media accounts po. I-message nyo rin po kami. And thank you, NB, for skin! Yes! Ayan, oh. Baby. NB, oh. Naku, Pati alam yung nyo, ano, challenge kayo sa ND. Naku, Yes. Wow! Ito Baka ano naman. Ito naman. Oo. Diba? Oh, Yung para sa yung mga anyway. drips, mga facial treatments, yan po. Mag-book na po kayo ng appointment. Ayan. And of At- course, Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Happy 40th anniversary! Doc Jessica! Congratulations! At syempre, yung salamin ko ay Doc Jessica Dian. Ideal Vision, At syempre yes. pa ang Gorgeous Smile Dental. Yes! Oo. Doc JC Solis and Miss Ara Solis. Ayan, at syempre, yung mga NFlex passers dyan. Yes! Nako, kung NCLEX passer po kayo, eto na yung inyong oportunidad na magtrabaho sa New York dahil po sa White House Cares. Mag-apply lang po kayo. At nandyan po, sasagutin kayo agad ni Miss Rose Santos. Grabe po mag-alaga ng mga nurses si Ma'am Rose. Lalo na pang mga Pinoy. Naku. Yes! Medyo yan ang bias niya. Lalo na Pinoy. yung mga nasa ibang state na gustong Yeah. lumipat ng Na New York. NCLEX passer Na na NCLEX talaga. passer. Nako po. Oo.
congratulations sa inyo. Andyan na ang White House Cares. Siyempre pang ultra mega. Yes! Para naman doon sa mga gusto maraming mabili yung inyong budget, di ba? Nako, dyan po kayo sa Ultra Mega dahil napakamura po ng mga presyo nila. Ultimo pong mga sari-sari store at mga mini grocery, dyan po namimili, di ba? Correct. Oo. Ayan, at maraming salamat mga kasuki sa inyong pagtangkilik sa Ultra Mega. Yes! Ayan, at syempre pa, ang aking OGDS Inspires, no? Ayan nga, Yes. si Rudy Baldwin ay nandiyan dyan. Ang The Issue with Ina Evans. Yes. At ang aking mga anak, si Mira TV at si Erin Diaz. Yes. Okay, sa kanilang At mga syempre, naipasalamatan natin ang Beauty Derm, ang Beauty Binnery. Ay, apakasarap. Grabe! Tuwing nandyan talaga po kami sa Pampanga, dumadayo pa kami ng Pampanga para lang makakain Yung dyan. consistency ng kanilang pagkain, dapat nga sabi ko, dito pumupunta dapat ang Michelin. Yes! Yun ang dapat na binibigyan ng 5 stars. Yes! Kaya lang nga, nasa Angeles City. Tama. Kaya dinadayo pa namin from Manila, babiyahe kami para lang kumain sa Beauty Binnery. Yes! Apakasarap. Tsaka yung mga juices nila na talagang yung healthy drink. Yes! Yung mga mixes nila ng drinks. galing. Diba? Thank you so much, Miss Rita! Diba? Beauty Talagang Derm. week-long ang iyong celebration. Nag-birthday din si nanay din sa Beauty Kasi nga Binnery. nagpunta tayo sa sa Sunken Garden Shrine. No, Our Lady of Our Lourdes. Lady of Lourdes. Sa Apo Mamakalulu. At saka dun sa San Guillermo. Ayan, Yes. nandiyan kami kompleto, mga bakla. Yes, with Jenny, ayan. our Korean friend. Yes. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Jose Nojiden na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayo makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing. ano pa nga bang lagi yung hinihilit sa amin? Ay! Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Ayan, umabot. Ay! Ay! Bilisan niyo, wala